Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. At para sa una naming katanungan, paano natin malalaman kung kailangan pa ba nating ipaglaban ang misyon na binigay ng Diyos sa atin? At kailan naman ang panahon para bumitaw na sa inakala nating kalooban niya? Alam mo, sentro dito sa pag-determine kung ito ba ay tamang misyon at ito ba ay para sa atin ay yung intimacy natin with the Lord. Ibig sabihin, nagugugol ba tayo ng tamang panahon para mapakinggan yung kanyang salita? Meron ba tayong bonding sa kanya? Alam mo yon? Kasi kapag close tayo kay Lord, mas malinaw yung kanyang direksyon sa buhay. Pwede rin yang by circumstance. Hinayaan ng Panginoon na magsarado ang pinto. Ibig sabihin, tapos na yung parte mo sa panahon na yon, maglo-look forward ka to the next. So palagi siyang, Lord, what's next for me? Or Lord, do you still want me to stay here? Palagi nakasuko ka sa direksyon niya. At yun po masisecure ninyo kapag intimate ang relationship niyo sa Panginoon. Alright, maraming salamat Pastor Paul. Para sa ikalawang katanungan, paano ka magpapatuloy sa misyon ng Panginoon kung pagod ka na, pinanghihinaan ng loob at tila ubos na ubos na? Siyempre, di ko pwedeng sabihin na mag-quit ka na lang, di ba? Kasi bawal mag-quit. So, ito ang word sa akin ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 40, sinabi dito, "Yet those who wait for the Lord will gain new strength." Magkakaroon ka ng panibagong lakas at tibay ng loob. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So saan ang ating hugot kapag tayo'y napapagod? Lapit lang kay Lord. Recharge ulit tayo at sabihin, Lord, fill me with your spirit, fill me with your power, so that I will be able to accomplish the mission sa panibagong umagang parating. Maraming salamat Pastor Paul. At para sa ikahuling katanungan, Pastor Paul, ano ang dapat nating gawin kung yung oportunidad na akala nating galing sa Diyos ay bigla na lang nagsara? Siguro titignan natin yung purpose kung bakit tayo dinala doon. At bagamat nagsarado yung pintuan, tignan natin, meron ba akong nagawa para i-represent si Jesus ng maayos? Nakapag-usap ako sa isa sa mga kapatiran natin, no, and natanggal siya sa trabaho. Kasi hindi siya nag-agree doon sa mga pinapagawang mali. Pero nung tinanggal siya sa trabaho, at syempre na-hurt siya, nung nag-isip-isip siya, ang sabi niya, Lord, I represented Jesus well. So alam ko, kahit nagsarado yung pinto, hindi ko sinira, hindi ko binigyan ng pagkakataon na batuhin ng putik yung pangalan ng Panginoon. So every closed door can still be a blessing. Lalo na kapag na-accomplish naman natin yung ating mission doon. At kung hindi pa, but you were already able to plant the seed, then someone else will water, someone else will cultivate, and the Lord will achieve His purpose pa rin. Kasi siya pa rin ang panalo sa dulo. Maraming salamat Pastor Paul sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone. Bye-bye.